Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa Pinas News Review at eto nga mga kababayan umamin na. Nako, gulat sila dito, impeachment malabo na. Yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating aalamin at bibigyan ng reaksyon sa video ito. Sa mga karibin natin, pasadahan po muna natin itong mga nagte-trending na balita. Nako, ito po ay patungkol kay President Bongbong Marcos Jr., mga kababayan, no? Unahin na po natin itong sinasabi po dito sa balita, no? Sabi po kasi dito sa Masang Pilipino, Pangulong Marcos inamin na hanggang higop-higop lamang ng sabaw ang kanyang nakakain. Aba, pag ikaw, normal naman sa ating mga Pilipino yun, di ba? Pag may sakit ka, hindi ka ginaganahan kumain, di ba? Minsan nga, lugaw, di ba? Lugaw po ang pinapakain sa mga may karamdaman, no? Pero ang presidente po natin, higop-higop lang, no? Humihigop lang po ng sabaw. Sabi ito, sabaw. Okay? Kayo naman, itong mga nagko-komento dito, tingnan niya natin. Sabi, suyop tapos higop rotation style. Ano ya? Suyop daw tapos higop. Okay? Rotation style. Aray ko po. Masama sa kalusugan yan. Paunti-unti na lang daw. Baka sabi naman po dito ni Roll Talaw, no? Baka singhot-singhot. Aba, hindi natin masabi, no? Walang panglasa, normal lang yan. Ganun talaga pag nakakarga. Aba, ganun po talaga pag masama ang pakiramdam. Anong nakakarga? Ganun po talaga, no? Walang panglasa, no? Tapos, pag masama talaga ang pakiramdam natin, higop-higop lang talaga. Kasi nga, masama talaga yung pakiramdam natin, okay? Huwag nyo nang bigyan ng kahulugan, no? Anyway, ano po ang inyong opinion dyan? Mga kababayan, just comment down below. Nako. Ito talaga mga kababayan natin, napakalilikot ng mga pag-iisip, no? Hindi rin naman natin sila masisi. Ito pa ang balita mga kababayan. Nako, ito naman mula po sa The Political Outlook, no? Ito pong si Ma'am Crisitchu. Ito po ang sinabi niya. I think you will all agree, no? Dito po sa sinasabi niya. Sabi ni Castro, napakasipag ng ating Pangulo, di ba? Nagkakasakit na nga sa sobrang sipag. Ngayon pinagbawalan muna ng doktor na maging masipag siya. Kaya magpapahinga mo daw muna. Ito naman po ang sabi dito ni Ma'am Crisitchu, ang pinakamasakit, yung nagkakasakit-sakit ka, kahit wala ka namang achievement sa trabaho. Aray ko po. Oo nga eh. Ito talaga yung pinakamasakit dito mga kababayan. Sub ka na sa trabaho. Diba? Sabi ni Castro, halos hindi na matulog ang presidente sa katatrabaho. Sub ka na sa katatrabaho, napupuyat ka na sa katatrabaho, nagkakasakit ka na sa katatrabaho. Ang problema, walang achievements mga kababayan na pinapakita sa atin. Paanong nangyari yun? Bagsak ang ekonomiya, walang infrastructure. No, may infrastructure nga, ninanakaw naman. Diba? Parang hindi accurate yung analysis dito kay President Bongbong Marcos Jr. Lalong-lalo na po itong si si Yusicler Castro, mga kababayan. Diba? Sinasabi ni Yusicler Castro, madaling araw na natutulog ang Pangulo, puyat na puyat ang Pangulo sa kakatrabaho, no? Napakasipag ng Pangulo. Pero ang masakit nga dito mga kababayan, nagkakasakit pa ang Pangulo. Ang pinaka-worst dito, lahat na ginawa mo, no? Hindi ka na natulog.
nagkasakit ka pa. Pero maging napakasipag mo, sabi ni Yusek Castro. Ang problema, where is your achievements? Nasaan po ang ligasiya mo? Di ba? Yun. At the end of the day, the result, no? Ang hinahanap ng tao. Kasi ito yun mga kababayan, no? Sabi ko nga lagi na sa mga kaibigan ko, we have different ways, no? But same goal, no? Iba-iba man yung, kasi hindi naman natin masasabi kung ano magiging pag-graduate niyo, kayong mga estudyanteng nakikinig dyan, pag-graduate nyo, hindi naman ibig sabihin na isa lang ang way, no? Pathway, kung baga, isa lang yung path na dadaanan ninyong lahat na magka-classmate kayo, di ba? Hindi. You will go different ways, di ba? Pero, ang goal ninyo ay isa lang po, di ba? Ang maging successful. O, di ba? Ganon din po dito kay President Bongbong Marcos Jr. Ginawa niya na ang lahat, di ba? Ginawa niya na po ang lahat, nagpuyat, nagpagod, nagkasakit. Pero wala pa rin pong resulta. Ano po ang problema? Ano po ang problema dito mga kababayan? Is it really the president? No? Or ano? Ano po ang nakikita ninyo? Anyway, ano man po yan mga kababayan, just comment down below. Ayan. I-comment nyo na lang. At eto, pasadahan po natin itong video na ito na kung saan, ito pa lang si Congressman Abante, si Pastor Abante pala. Ay binanatan, tinawag na Romualdez Crocodile ni Toby Chanco, ni Representative Toby Chanco. Ito, pakinggan po natin ito mga kababayan at bigyan po natin ng reaksyon. Ngayon, ang tanong sa kanila, bakit kaya takot na takot sila na binubuhay yung issue? Sabi ko, obvious naman na mga attack crocodile yan ni Martin Romualdez. Okay? It's my pleasure and honor to be criticized by those protecting, defending, and praising Martin Romualdez. No? So, malaking karangalan sa akin na ako'y binabatikos ng mga crocodile ni Martin Romualdez. Okay? So, nagpapakita na magkaiba talaga kami. Tapos sabi niya, huwag ko daw buhayin yung mga issues. Diba? No, pipilitin kong buhayin yan, yung mga issues. Dahil hanggang ngayon, wala pa namang big fish na nakukulong. So, eto mga kababayan nung nakaraang kampanya po, si Toby Chanco po, si Representative Toby Chanco po, ang tumayong, ang tawag dyan, manager nila, di ba yung campaign manager ng kampo ni President Bongbong Marcos Jr., no? So, ang inisip ko lang, hindi naman siguro ito kukunin na campaign manager ng kanilang kampo kung hindi talaga siya pinagkakatiwalaan ni unang-una ni Romualdez at ni President Bongbong Marcos Jr. Kaya yung pong mga nagsasabing nagdi-discredit dito po sa mga impormasyon na pinapakawalan ni Toby Chanco, I think Toby Chanco is more credible than you are, no? Kasi siya, di ba? Malapit talaga siya dito sa mga inayupak na ito. Hindi ko naman makalimutan ng mga tao yan. Ngayon, ang tanong sa kanila, bakit kaya takot na takot sila na binubuhay yung issue? Hindi, yung isa, yung anti-dynasty bill, di ba, pinag-usapan na sa House. So, yun, I think napapanahon na talagang magkaroon ng political anti-dynasty bill. Tignan lang natin kung ano yung version na ipapasa ng committee. First, basic, no? I think I would want na maramdaman yung tao na nagkaroon naman ng pagbabago sa pamumuhay nila, no? So, ang problema nga, walang nagbabago sa pamumuhay ng mga ordinaryong Pilipino. Oo, meron pong nagbabago sa pamumuhay ng mga politiko. Pero sa mga ordinaryong Pilipino, nako, wala po, malabo po mga kababayan. Sabi nga sa kanta, no? Hanggat may tatsulok ka at sila ang nasa tuktok ka, hindi magbabago o mababago itong mundo, di ba? Ganun po mga kababayan. So, hanggat may tatsulok mga kababayan. Alright? Ito, pasadahan po natin ang video ito mga kababayan na kung saan sinasabi po dito na, nako,
Congressman Chua at Senator Gatchalian. Iba na ang tono sa impeachment laban kay VP Sara. O, ito pakinggan po natin at bigyan po natin ng reaksyon. Ito na po. Bagamat sa Pebrero sa ispa ngayong taon, magtatapos at pwede nang maghain ng impeachment complaint laban po kay VP Sara Duterte, ngayon pa lamang ay marami na po ang nagsasabi at ito ho'y mga mambabatas mula po sa administrasyon, kongresista at senador, ang nagpaparamdam na tila mahihirapang lumusot sa ngayon. Ito pong kasong impeachment laban po kay VP Sara Duterte. So ito'y hindi magiging madali katulad ho noong 19th Congress. Di ba? Noong isang taon na kung saan ay mabilis na nakakuha ng pirma dyan po sa bababang kapulungan ng Kongreso ng mayorya, may higit sa 200 at agad na naidiretso dyan po sa Senado. Pero sabi po ngayon ng ilang mababatas, ito mamaya paririnig natin, ay ito mga kilalang kaalyado ho mismo ni Pangulong Marcos Jr. nasa administrasyon, nagsasabi na mukhang may hirapan ng lumusot yan, mga kababayan. So, bagamat may binabanggit ho, ito pong si Senate President Tito Soto, nang sabi niya, pag nakarating po agad yan sa Senado, ay agad po nilang aaksyonan. Pero dito ho, katulad na lang ho itong kilala niyo naman siguro, itong si Congressman Joel Chua, dyan po sa lungsod ng Maynila. May binabanggit ho siya na mukhang mahirapan ho ngayon na makalusot dahil sa yung kanyang pananaw, pakiramdam, hindi po gano'n na kainit ang gagawing suporta dito po sa impeachment ng mga kongresista. At sa Senado ay gayon din ho, mga kababayan, si Senator Wing Gatchalian na nasa administrasyon, ganoon din po ang kanyang pananaw, mukhang mahihirapan at dahil ngayon napakarami rin po ang mga senador na nasa oposisyon o mga kaalyado ng mga Duterte. So ito ho, pakinggan ho muna natin, ito pong si Congressman Joel Chua ng Lungsod ng Manila, na kung saan talagang isa po ito sa mga kritiko at nanguna sa nakaraang taon na pagsusulong sa impeachment laban po kay VP Sara Duterte at di ba siya rin po yung kasama po sa nanguna yung TRICOM, Quadcom na yan at nag-imbestiga sa sinasabing confidential funds ng Vice Presidente. At lahat po sila talagang iginigit na dapat na ma-impeach ang Pangulo. Kaya nga yung kanilang committee report ay isinabmit pa ho yan sa ombudsman. At para maging basihan din, dagdag na basihan para sa impeachment ni VP Sara Duterte. Pero ngayon, nagbago na po. Nag-iba na ho ang tono at tila ihip ng hangin diyan po sa mababang kapulungan ng Kongreso. Kasi hindi mo sasabihin na, buti sana kung nasa oposisyon ho itong si Congressman Chua. Pwede nating baliwalay na siyempre nasa oposisyon. Pero nasa administrasyon po siya. Ito, pakinggan ho natin. Ito hong pahayag ni Congressman Joel Chua ng Lungsod ng Maynila na nagsasabi na mukhang malabo ho ngayon at mahihirapan ng makalusot o makausad na mabilis ito pong impeachment complaint laban po kay VP Sara Duterte. Kung tatanungin ninyo, another battle po na i-hurdle po natin. At siyempre, kailangan let us be realistic. Lahat ng mga congressman ngayon ay nakatingin na rin sa 2028. So, with that, hindi na po, tsaka pangalawa, iba na rin po yung komposisyon ng House ngayon. Kaya with that, titignan natin, it's going to be a tough challenge. Talaga? So pati yan, kung nakikita din ninyo na kung sakasakali man na magkaroon ng impeachment laban sa Vice Presidente, it is not going to be as smooth sailing as the one filed last year. Kasi po, iba na po yung komposisyon ng House ngayon. Kami po dito makikita po natin, iba-iba ang pananaw. Plus, siyempre, let us all admit, politika po to. 2028 na po, national election na po yan. So marami na rin po ang nakatingin dyan. Pero sa basa mo ba, mukhang may mayorya pa rin naman ay suportado ang presidente o mayorya na ngayon ang killing nandun na sa vice presidente? Kung titignan naman po natin ngayon, yung sa House leadership, masasabi naman po natin yung mayorya na ang killing po ay nasa presidente pa rin. Dahil ang ating pong speaker ay kasama po dito sa
Solid North. At ang ating pong majority floor leader ay si Congressman Sandro. So kung makikita po natin, nasa presidente pa rin. But at the end of the day, makikita rin ninyo na marami din na mga miyembro ngayon ang very vocal at bumabatikos. So dito makikita na rin po natin na dito talaga kumbaga yung decolor at saka yung kumbaga sa damit yung decolor at saka yung mga Puti. maghihiwa-hiwalay na po ngayon. Ako magkakaalaman tayo this year. Kung anong kulay mo? Tama po. Naku po, exciting times ahead. Sa mga political observers, this year is going to be very exciting sa larangan ng politika sa Pilipinas, Congressman. Kasi yung magiging resulta po, yung magiging boto po ngayon, tingin ko magiging magiging basihan ng pagkiling kung kanino sila sa 2028. Yan po ang pahayag ni Congressman Joel Chua ng Lungsod ng Maynila na kung saan ay isa po sa talagang malaking personalidad sa hanay po ng administrasyon diyan po sa mababang kapulungan ng Kongreso. At isa po yan na sabihin natin na sa mga kritiko ng Vice Presidente at nanguna sa nakarang impeachment. Di po ba? So yun ho mga kababayan at nag-imbestiga ho yan sa confidential fund. So napakarami ho at malaking papel. Pero ngayon ho, biglang sinasabi na ho ni Congressman Chua na mukhang may hirapan na po ngayong umusad dito pong impeachment laban po kay VP Sara Duterte. So yun mga kababayan, umamin na nga, no? Ang itong si Chua, maging si Gatchalian mga kababayan, ay ganun rin po ang pananaw pagdating po dito sa impeachment complaint against Vice President Sara Duterte. So ang titingnan na lang po natin dito, kung hindi po si VP Sara ma-impeach, ay si President Bongbong Marcos Jr. Diba? Anyway, ano po ang inyong opinion, reaksyon patungkol po sa video nito? Just comment down below. Ayan, maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po.